Hello mga ka-legit Davercads! Another updates po tayo ngayong araw kung saan isang talent po ng isang legit Davercads na binabakura ng GMA. Abay, ayaw pakawalan ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin. And of course, shoutout natin si Mr. Manuel Ponce. Ayun, salamat po sa inyong panonood. And this time, eto na nga no, matapos nga pong magpalit ng mga TV schedule ang Kapatid Buzz, no? Dahil ito yung Kapatid Buzz na to, ito po yung official Facebook account, i-follow nyo na yan. Dahil yung mga bagong pangyayari po dito sa TV5 ay sila po yung official na nagbibigay ng updates. Nagpalit na po sila ng mga programa at marami nang babash. Sinasabi na ang bilis-bilis daw magpalit ng TV5 ng mga programa dahil hindi raw tinatangkilik ng tao. Pues, eto na. So, dahil po dyan, meron pong isang marites dito po sa showbiz na tinatawag si Manay Lolit Solis. Kilala nyo po, alam ko pong kilala nyo yan dahil isa yan sa pinakamatagal na senior writers and journalists, and of course, isa sa masasabi nating veterana na pagdating po sa mga chismis dito sa showbiz. Nagbigay po siya ng kanyang saloobin patungkol sa isang legit Davercads na ino-offeran di umano ng TV5 Media. Pero hindi po pinapayagan ng kanyang network. Ito po ay walang iba kundi si Alden Richards. Kung matatandaan niyo po, si Alden Richards ay isang legit Davercads for the longest time at isa siya sa mga so-called Aldab, no? Kung saan ito po yung pinakasikat na love team nung sila po ay nagkasama ni Miss Maine Mendoza. So sa kanyang caption, sinabi niya na ang lakas ng chismis salbe na sinusulot daw ng isang production si Alden Richards. Mukhang sobrang interest sa kanya ng nasabing talent media company, kaya at all cost daw ang ginagawang hakbang. So far, inapakita pa rin naman ni Alden Richards na solid GMA siya. Pero how long? Lalo na lahat ng ginagawa ng kabila para makuha siya. Bongga nga ang Alden Richards na mukhang hot na hot ngayon para pag-interesan ng sobra. Sa bagay, iilan lang ang parang hot sa viewers among our stars. Iba na kasi ang audience ngayon, lalo pa marami ng competition sa viewers. Nandiyan ang Netflix, live streaming, mga games. Kaya humihina ang hatak ng telebisyon at parang yung ibang star hindi kilala ng viewers. Naku, hindi ko akalaing aabutan ko ang ganitong sitwasyon. Bring back the glory of showbiz, please. Ayun, totoo nga naman talaga na mas marami na po talagang nanonood online kaysa sa free TV, lalo na't nauso din yung mga smart TV, diba? So, medyo doon, totoo yung sinasabi niya. Sabi pa niya, GMA Salve, nandyan si Ding Dong Dante sa kabila nila plus Alden Richards. Ngayon, ang mga bagong star na mukhang sisikat din na sila David Licauco, Rocco Nasino, kanila pa rin. Kaya laging top rating ang kanilang mga serye. Bongga, dahil kaya marami ang nanonood pag ang mga ito ay nasa TV, lalo na si Alden Richards na talagang solid ang fan base. Kaya tiyak mong very confident sa kanyang kinalalagyan. Magandang ehemplo kasi si Alden Richards para sa mga artista. Confident, secure at hindi inggitero. Malayo pa ang mararating ni Alden Richards dahil bata pa siya at halos lahat ng baguhang artista siya ang gustong makasama. Isang bagay pa kay Alden, mabait si Mami Tenten na nag-handle sa kanya personally, kaya maayos ang nagiging impression niya sa lahat. Go Alden, soar higher, you deserve it, you are a good person, bongga. Ayan, so ibinulalas nga nitong si Miss ito pong isa sa mga showbiz insiders na si Lolit Solis na inaawitan daw di umano ng media company. Sino ba yung tinutukoy niya kundi ang TV5? Media company kasi sila ay media center, diba? So, inaawitan siya. Pero, gusto ko lang pong linawin sa inyo na hindi siya inaawitan ng EAT. Hindi po gagawin ng EAT yun. Dahil bilang respeto na rin kay Miss Maine Mendoza. Lalo na't ngayon, nakasal na po si Maine. Meron po mga ilang mga Aldav fan doon po sa, dito po sa nasabing
Twitter na talagang pinipilit nila na si Maine daw ang totoong asawa ni Alden. Pero nagsalita na nga si Maine, nagpakasal na po siya at lahat. At nakita naman natin talagang sobrang happy na si Miss Maine Mendoza. Ako po bilang isang Aldab fan, gusto ko rin sana na magkasama sila. Pero hindi po ang EAT ang kumukuha kay Alden, kung hindi ang TV5 mismo. So, para lang po sa kalinawan ng lahat, ano. At sinasabi nila na parang mahalaki daw ang hatak ni Alden Richards. Alam niyo po si Alden po, kahit hindi na po yan iimbitahan ng EAT, pag talagang gusto niya, pero dahil po hawak siya sa liig ng GMA, alam naman natin na isa siya sa mga GMA Sparkle artist, at hawak po siya nitong si Miss, ng isa sa mga, si Miss Goson, no? At imposible po yan na makapunta or pagbigyan ng GMA7 kasi bago pa lang gusto na po ni Alden Richards na sumama sa EAT, kaso nga lang dahil po sa kanyang exclusive contract kaya hindi siya makalipat. Ganon din ang tape, ino-offeran po siya, pero because of his loyalty naman sa TBJ, hindi po niya tinatanggap ang offer. Sabi niya nga kahit gaano pa kalaki ang offer sa kanya ng Tape Incorporated para po maging isa sa pinaka main host nito pong nasabing show, ay hindi niya po tatanggapin bilang paggalang dito po sa EAT or sa TBJ's production at sa TBJ kung saan doon po siya sumikat at namulat. Doon po nag-umpisang umingay yung pangalan niya eh. So, kung matatandaan ninyo, according to Tito Sen, na kung si Alden Richards daw ay walang problema pagdating po sa kanya pong kontrata sa GMA, hindi naman daw po nila ipagdadamot. Isasama po nila si Alden because sabi ni Tito Sen, si Alden po ay maayos din. Pero sa ngayon, hindi po ang EAT ang nag-o-offer sa kanya. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula po sa ating pong last update kung saan ito nga si Jose Manalo po ay may pagsisiwalat sa status mismo nitong si Zombie Toge na nami-miss na ng lahat. Ayun. So, ito na nga. Pag-usapan na natin. Unahin natin ang komento mula sa isa sa mga legit Davercans natin na si Miss Jeanette Bonus. Sabi niya, di nga lumalampas sa 2,000 watching sa Eat Bulaga, walay mga creative writers nila. Ayun. So, yun na nga po, no? Yun po yung sinasabi ni Miss Jeanette Bonus. Actually, kung tutuusin, maganda rin naman po yung purpose nila is to help people and to make people's happy din, katulad ng It's Showtime. Kaso nga lang, mali lang yung pinaglalaban ng kanilang boss, kaya nadadamay sila. Sabi ni yung visa niya, student visa, palso na visa. Ang swerte ng mga foreigner sa Pinas, pwedeng magstay ng matagal, hindi hinuhuli. Dun sa abroad, mga Pinoy, hinuhuli kapag overstay, kapag palso ang visa. Kasi parang sinasabi po ng ilan sa mga Davercans natin na maaaring aasikasuhin nitong si Mr. Zombie yung kanya pong visa kasi parang student visa pa lang yung meron siya at kailangan niya pong i-renew yun for working visa. Kasi talagang magkakaroon po siya ng problema, baka mamaya bigla na lang siyang damputin, no? Dito po ng mga agent, mga embassy dito na parang wala siyang visa, working visa, 'di ba? Sabi ni Yoli Bautista, "Hi, salamat. Tama yung message ko sa iyo po at nagpapasalamat po ako sa pagliliwanag nyo. Mahal namin si Zombie, legit TBJ po ako. Naging senior na Eat Bulaga. Pero magaan po sa puso ko nang dating ni Zombie. Kaya pag wala siya, malulungkot po kasi iba siya sa mga banyaga na nandito. Tumutulong siya at nakikisama sa kultura ng Pilipino. Ang dami niyang tinutulungan sa vlog niya. Thank you po." Ayun, tama po. Kapag po binisita po ninyo yung kanyang YouTube channel, karamihan po talaga sa mga tinutulungan niya, karamihan puro mga seniors. Kaya talagang malapit na malapit sa puso ng mga seniors tong si Zombie Naalala ko nung napanood ko po siya sa last vlog niya. Kasi parang may tinulungan po siyang isang senior citizen na nagtitinda na sa kariton, nagtutulak ng kariton. And then, tinulungan niya po, kinuha niya yung tinda, pinamigay niya sa mga Pinoy, at binigay niya po yung kabuuang benta. Pero libre niya pong binigay sa mga Pinoy yun. Pero ibinigay niya yung benta dun sa senior citizen. And ang dami pong natuwa sa mga acts ni Mr. Zombie. Kaya nga ang dalangin natin, di man siya makabalik sa EAT, at least part
naging parte siya ng longest running noontime show. At the same time, meron na po siyang 2.5 million followers, no? At pwede pa rin po siya mag-vlog, ano. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe.